Programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning! Sunday morning na po, April 26, 2015. Naging bahagi na po ng ugaling Pinoy ang pagsasama-sama ng pamilya lalo na sa araw ng Linggo. Family Day, ika nga. So let's do more fun under the sun. Tama na muna ang cellphone and tablet. Enjoy or engage your kids sa mga outdoor activities. Pero bago yan, be updated muna sa lagay ng panahon. Sa mga online, sabay rin kaming napapanood by live streaming sa www.ptv.ph. Mula po sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ako po ang inyong makakasama, ang inyong weather body, Jessie Basco. World news muna tayo, niyanig po ng lindol ang bahagi ng Nepal. Kahapon, araw ng Sabado, alas 2 ng hapon, oras po yan sa Pilipinas, niyanig ng magnitude 7.8 ang Lamjung, Nepal. Umabot po sa 15 kilometers ang lalim ng naturang lindol. At ilang minuto lamang ang nakalipas ay muling nagkaroon ng lindol sa Lamjung, Nepal, kung saan umabot naman ito sa magnitude 6.6. Nasa 14.6 kilometers naman po ang tinatayang lalim nito. Dito naman po tayo sa Pilipinas, nagkaroon naman ng magnitude 3.7 sa Talacogon, Agusan del Sur. Pasado alauna ng hapon, naitala po ang nasabing pagyanig. May 1 kilometro ang lalim. Naramdaman naman ang intensity 4 sa Talacogon, Agusan del Sur. Sa Albay naman po tayo, niyanig din ang Jovellar Albay ng magnitude 3.4. Kahapon rin yan, pasado alas 10 naman ng gabi. Umabot po sa 23 kilometers ang lalim nito at sinasabing tectonic ang dahilan ng lindol. Ngayon naman po alamin natin ang mga weather system na umiral sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Base po sa ating weekly weather recap, patuloy po ang pag-iral ng easterly sa bansa o yung hangin mula sa silangan. Kaya naman nakakaranas pang malaking bahagi ng bansa ng mainit at maalinsangan na panahon. Simula po yan nung araw ng Lunes hanggang kahapon po yan araw ng Sabado. Pero ang ilang lugar po sa atin, partikular ang eastern section ng Luzon, kasama po ang Visayas, ay ganun din po ang Mindanao ay posibleng makaranas pa rin ng mga isolated cases of rain showers and thunderstorms. So mamaya, alamin pa po natin kung magpapatuloy nga ba itong easterlies sa kanyang pag-iral. Dito po yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon naman po, silipin natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin yan ay mamayang 5:36 ng umaga at ang sunset po natin 6:11 ng gabi. Sa ating moonrise, iyan po ay 12:01 ng hapon at ang moonset po natin ay 12:09 ng umaga at yan po ay meron 47% illumination. Sa ating phase of the moon, first quarter moon po ang visible sa ating papawiri na mamayang gabi. Nagpapakita po ang first quarter phase after new moon phase. Sa ganitong pagkakataon, half part lamang ng buwan ang illuminated at nagpapakita po ito from sunset to midnight at yan po ay meron 55% illumination. Narito naman po ang tidal prediction along Manila Bay courtesy of Namriang. High tide po natin nasa 0.87 meters 3:03 ng hapon at ang low tide po natin nasa negative 0.04 meters 11:03 ng ito po mga kabayan, ayon sa Pag-asa, sa susunod na buwan ay posibleng mas mataas po na temperatura ang maranasan ng bansa dahilan po ito yung peak season ng tag-init. Kaya naman paalala po ng Panahon TV at ng Pag-asa, magtipid po tayo ng tubig. Pero syempre dito po may mga simpleng paraan naman para tayo ay makatulong dito at lahat ay magsisimula po sa ating tahanan. First, use a water-efficient flush toilet. Pangalawa po dyan ay ayusin kaagad ang mga may tagas na gripo para maiwasan ang pag-aaksaya. Next, mag-shower lamang po ng sapat sa oras. Iwasan na rin po natin yung pag-aaksaya ng tubig sa anumang bagay. At gumamit rin po tayo ng energy-efficient washing machine sa inyong paglalaba. Tapos po, pwede natin gawin yung pagdidilig ng halaman sa hapon o kaya naman sa umaga dahil sa ganitong oras, mababa po yung evaporation. At sa paglilinis naman po, gumamit na lamang ng walis bilang pamalit po yan sa mga water hose. Ilan lamang yan sa mga paraan na siguradong kung lahat tayo ay magtutulong-tulong ay malaki po ang magiging epekto. Simula pa lamang yan, magbabalik pa po ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.